pagdating po ng unos, may biyayang darating. At yan po ang nangyari sa atin pong biyahe. Ano kaya ang aking good news, mga kagandang buhay sa inyo? Ang tabayanan sa pagbabalik ng Sol's Gandang Buhay. Ito po yung truck na blue, mga kagandang buhay, oh. Puro malalaki po talaga at selected po yung binibili nilang baka. Mga ganito kalaki, oh. Oh, tingnan niyo po yung ano niya, soap number 5. Hindi yata, parang ano na yan, parang ano nangyari. Oh, mga upgraded po, mga kagandang buhay, ang laki. Dito po yung mga binili nilang mga baka. So dito mo lang po yan mabibili sa Bato. Yung marami pong ganyan. Oh? Sa isang truck pa lang po, nakakapuno na sila dito ng isang truck. 5 po silang nagtutulong-tulong para po mapuno nila yung isang truck. Puro pa malalaki. Oh? Ang tibay din ng truck nila po. Puro pa malalaki yung kinakarga nila. Kaya maraming miyembro po ng team, madaling makapuno, isang truck agad. Isang location, isang truck agad. Ano po yun? Masyadong nakatipid po sa expenses. Maganda lang talaga ang presyo. Yan. Humana? So, sakto na? Ilan na lahat? 13. O, 13 na po lang kami. Kuta na. Ito, binibigay po ng 52, 50 po ang tawad. At tinawag ko si Nalon, baka kaya pa. Kuta na daw. Ha? Hindi masyadong malalaki. Pang taas na lang po mamaya yan. Ito pong kargan sa kanila. Sa taas yan sila. Kasi puro malalaki yung pangbaba. So kulang kami ng mga medium sizes lang para sa taas. Ito yung pinakamaliit. Alagaan pa daw ni Winnie yan. Mahirap akyatin eh. Oo eh. Kain muna po kami. Isa na lang po talaga ang pinapaakyat, pero medyo mahirap eh. Yun po, marami pang natirang mga baka. At inaalok pa po nila kay Nalon, pero umayaw na po si Nalon. Talagang pinili-pili lang po niya yung mga kursanada din niya. So sabi ko na nga na patience is the key po dito po sa livestock buying for slaughter. Kailangan mo pong huwag magmadali, maghintay. Gaya po kay Nalon, naghintay lang po. Kaya nakabili po kami ng 11 kay Nalon, 2 kay Kabeng Winnie. So may mga natira pa. Pero lahat yan na finishing naman talaga ni Nalon na. Tsaka ni Kabeng Winnie sa pagsipat. Yun. Oo. Yan, 6'8" daw yung brown na yan, oh. Yan sa dulo. Mahal. Kaya, yun, may mga dinadala pa. Mamaya, update ko kayo kung ilan talaga yung aming mabili lahat dito sa Bacong Livestock Auction Market, Negros Oriental. Tumigil po kami dito, mga kagandang buhay, at may nakita po kami nagtatapas ng tubo. Kung makabili po kami ng kumpay para may maipakain po sa ating mga alaga, sa ating mga nabiling mga baka. Ano Lon? Wala na?
dadun na sa mungita ko nung kay kumpay mo sila baka. Ah, okay. Wala masih kita ay tayo. Wala. Kita ta sa ba? Hirap po talaga ngayon sa damo, mga kagandang buhay. Ayun. Wala nang kampay. Ay, ako hirap. Tuwa na sana tayo, may nakita tayong mga kumpay. Dili ta makaliga do kami yo. Na natin, makakita tayo ng kumpay. Sampot yung kumpay. Bukid. Yung iba binibenta na lang nga nila yung mga baka nila eh. Walang pakain. May order na guro sila ka. Damo nga ko yung bakal sila, mag-isa bakal. Oh. Wala tayong pakain talaga. Balani na lang talaga. Katawan ng saging. Sabi sa may anak ko kato, may pagkakol ikat. Ya, kaning asa ni wala nagtapas mo ron? Wala mo nagtapas? Parang tapos na yung tapas ng tubo dito bandakas. Tapos na, dili ta hapit na tapos na upan. Wala na yata nagtatapas dito banda. Patay tayo dyan. Wala tayong pakain sa ating mga baka. Balani na lang dahil siguro kinain nila ng kinain ay oh. Ito oh. Parang may nagtatapas pa dito. Uy, Nakaman ng umpay ka. umpay man. Baka binibenta nila yan. Ara, dito na rin sa bakong. Asa mo sila lagi diri? Ang slack yan. Tanungin natin. Dong, may binibintang kumpay? Ubos na? Ah, binili nyo? Saan nyo dalhin? Dito na rin sa bakong. Oh, inuubos na daw nila ng bili. Oh, no. Ayan o, di pa tinapas oh, pero pinagkumpayan na. May bili mo to, wala na agad man? Wala na? Wala, nagyot. Maintir ka ba agad? Ah. Kena. Binibenta? Binibenta na? Dila na. Binibenta? Wala. Dila na. Wala gas. Dila na. Iurot, gini mo dong. Amuha na lang na dong. Tok, tagiya. Tah, wala order ko na nila. Oh, Order na. wala na talaga oh. Hirap na talaga maghanap. Sila nga oh, hanap ng hanap rin. Oh, kunti lang naman pala yung nabili nila. Ayan, karga na nila oh. Wala na. Sa bakong. Patay tayo dyan. Punta ka na nila, guru. Oo. Naghanap rin naman talaga siguro sila. Kaya baka may tayo may nakalaan para sa atin tingnan natin. Ganito po kahirap ang pagkain ngayon dito sa Negros. Walang kumpay. Ay naku. Walang tapas, tag-init po. Kahit mga saging na daanan natin, patay. Sa sobrang init. Baka meron nawala yung antok namin ni Nalon dahil kailangan sipatin namin ang aming mga mata kung may kumpay sa daan. Kakarating lang po namin mga kagandang buhay from Bakong. At nakaschedule po talaga kami mag-loading ngayon dahil kinondisyon na po ni Master Joel ang mga baka natin na ibabiyahe. Pero kulang nga po kaya hinintay pa nila po kami na dumating bago po mag-loading dahil ito pong sasakyan ang gamit namin sa Bakong na siya rin po ang magbabiyahe ngayon. Kaya siguro gabihin na kami mga kagandang buhay. Baka mga alas 7 na po kami ng gabi makabiyahe. At sasama po ako sa kanila.
Dahil marami din po tayong nakabinbin po na trabaho sa iba pa po nating mga obligasyones. So kahit pagod, mga kagandang buhay, masaya tayo. At yan, napuno na naman natin yung isang truck. Tumawag po kami kay Michael, mga kagandang buhay, sa Catayan, doon po sa Cavite. At ang report po niya, nasa 20 na lang ang natira doon sa mga kakatayin. Kaya susunod na po kaagad itong isang truck para po wag pong ma-skip. Paubos po yung baka doon sa isang trip ay may parating na naman po kami. Para po walang masabi ang ating taga-katay na Sir Junril. Dahil po yung mga baka po nating binibili ay hindi po yung mga mahinang klase. Pinipili po talaga natin yung mga matataba, may panaba. Pero minsan, siyempre, hindi rin natin maiwasan na may medyo payat rin. Dahil pumapayat talaga, pagdating po dito sa aming pahingahan ay ayaw kumain. Kagaya na lamang po nito, bilugan po ito, pero pumayat na lang dahil medyo mahina po kumain. Kagandang buhay. Tingnan mo nga ito, Lon, dahil mahina siyang kumain. Babae ba ito? Para siyang nakunan. Tingnan mo, may naglawit. Naglandi. Naglandi ba yan pag ganyan? Kaya pala mahinang kumain. Pero hindi naman pwede natin siyang pakastahan. Native naman siya. Ganun pala yung mga karakteristik, mga kagandang buhay ng mga naglalandi. Mahina talagang kumain. At irritable, no? Sinalon po, nakipaghabulan sa baka niya. Oh, no! Hindi ko po nakuna ng video. Ayan, sinungay po sinalon. Nakipaghabulan po siya, mga kagandang buhay. Meron po tayong 3 tao po na bago, mga kagandang buhay. Ayun, yung nakita niyo nating nakatayo, bago po yun. Dahil pinalitan po natin yung mga tao po, mga kagandang buhay, na hindi na po maasahan sa biyahe. Lumalaki na po ang ulo pag tumatagal na. Ayan, meron po tayong kinuhang 3. Siya po ngayon ang ating tagapainom. At the same time, siya rin po nagsisit up ng mga baka sa taas. Kasi akala kasi ng mga tao, wala naman kaming makuha. Wala na tayong makuha na tauhan. Diba? Sabi nila. Yun, sabi ni Nalon, nag-isip daw sila na sila lang talaga yung ating aasahan sa biyahe. Na di na tayo makakakita ng tao na magaling rin katulad nila. Kagandang buhay. Kasi parang umaabuso na pag matagal na. Patamad-tamad na. Gumagawa na sa sariling batas, ayaw mo pa uwiin. Pinapaalaga po pa ng mga hayop doon, di pa naubos ka tayo, iwanan ka na lang. Sasakay na uuwi, kasi miss yung asawa. Ay para ba kanino Nalon? Yung pagtatrabaho nila, di ba? Para sa mga pamilya, sa mga anak at sa asawa. O ngayon, nagmadali siyang umuwi, wala na siyang hanap buhay ngayon dahil lagi-lagi na lang na ganun ang ginagawa niya. Di pwede. Di pwede yung laging ganyan na lang. O yan si Dodong, Ito po yung tao ni Master Joel na kinuha. Delikado ka dong talaga. Bakit? Kasi si Nalon kumuha ng isang tao, isang biyahe lang. Hindi na nagbiyahe ulit kasi pagod daw. Yung kay Master Joel naman, nakadalawang biyahe, napagod. Kung kailan lang daw niya gustong magbiyahe, saka siya magbiyahe. Naku, may sariling batas din dong. Ikaw, ano nasabi mo? Hinahamon kita ngayon. Baka isang biyahe ka na lang rin lang. Hindi. Kasi para sa pamilya, di ba? 6,000 plus backload. May iuwi ka talaga. Ay, kung lumakas ba yung biyahe natin, every week. Uwi ka na. Di naman masyadong miss pag 1 week lang, di ba, Lon? Kaya nga natin, kami nga ni Kabayang Roger, 1 buwan. Oh, no! Nagtitiis tayo lahat dito sa trabaho natin para mabuhay tayo, para sa mga anak natin. Kaya dapat may dedikasyon tayo sa trabaho. Si Kabayang Winnie! Master Joel, asuma mo na ba yung 370 mo? Okay. Ito naman, nagsisingilin na ako ni Kabayang Winnie sa 5 niyang baka. Nag-iirtag na sila doon,
Kailangan po talaga mga kagandang buhay. May dedikasyon po dito at marunong sumunod sa amo po. Ayan, nakondisyon na po ang ating mga baka. Pinakain na sila ng ating mga feeds. Meron po kasing mga baka na hindi sanay sa cattle feeds. Kaya bumili pa po ako ng ibang klaseng feeds. Ayan, Pelmeco po yata ito. Pelmeco 40 kilos. Ayan, soap, SBF. 40 kilos lang pala ito. Saka ito siguro, ewan, ano itong isa. Tapos may asin. Tsaka siyempre yung kumakain talaga ng cattle feeds. Ayun, purong cattle feeds po, Master Mix yung binibigay natin sa kanila. Oo. Para po malakas sila sa biyahe. Ayan, karga natin silang lahat. Sobra po yung ating baka dahil nakarami po kami sa bakong, naka 13 heads po kami. Abay, Winnie, yung mga payat mo na yon maiiwan. Alagaan mo muna na 1 linggo dito. Wens, yung 2 mong baka na nabili sa bakong, sa sunod na linggo na yon. Oo, dagdagan na lang para sunod na truck. Ilagay mo sa bulsa mo, wag mong kagatin. Mababasa ng laway mo yan. Inom ng tubig. Ganun ba yon? Nalon, tingnan mo. Ano ba yung maganda pag-ayos? Doon, ganyan talaga yung pag-ayos nyo? O ganyan daw yung pag-ayos nila. Hindi ba sila nagsusungay-sungay? Hindi naman daw. Pag-ayos yung ating bago pong tao. Yan. Si Raymond. Okay. Po si Raymond na po ngayon ang ating manager sa biyahe. Ang bago nating manager sa biyahe po, mga kagandang buhay. Kaya magsumikap ka doon ha, dahil nakaano ka ngayon sa akin. Naka-red flag. Kasi yung mga kasamahan mo hindi tumagal sa biyahe. Natawa siya, Nalon. Ayaw umakyat, no? Ayaw pong umakyat ang iba. Oo. Yung mga ayaw pong umakyat ay sa ano na lang. Sa baba natin ilagay. Adjust po ng bagong manager natin sa biyahe yung hagdan. Dahil masyadong matarik. Medyo patas-tas po ng konti. Hindi sumakto yung ano no, yung goma. Medyo kulang sa slide. Oo, yan. Pa-slide ng konti lang. Oo. Dagdagan pa mga kagandang buhay yung pag-slide. Di tayo mahirapan masyado po sa pag-akyat. Meron pang isa dito. Sino itong pugi na to, Master Jewel, na isa? Ni Kabiang Winnie. Yung tutulong dito, Master Winnie. Nagdala ng tao na matulong dito Uy! Naka-bracelet na ng gold si Emma. Kabiang Winnie. Wow! Meron na pala. Asinsado na si Kabiang Winnie ngayon. Sama po ako mamaya mga kagandang buhay. Nasanay na rin naman po akong sumasama sa biyahe. Minsan lang ninenervyos ako pag dumadaan sa Kanlaon. Yung puro ba akyati na daan. Doon ako masyadong ninenervyos. Tapos kunting ligdas mo lang, pwede kang mahulog sa bangin. Oh no! Nahinay lang, no? Okay naman siguro ito, mapupuno naman sa taas siguro ito. Oo, marami pa namang... Mabili na yung mga pulo. Oo. Para susunod si Mana na po. Okay, pulo talaga? Pulo, o marang mga walo Tingnan natin Hindi ko pala yung makargaan nito.
O, 4-5. O, okay na yun. Ito, malaki ito. Pero iwan ko kung aakyat. Magandang buhay. Akyat yan, akyat yan. Oh, ito po yung mga tubo na kumpay po ito, kumpay. Para po sa biyahe. Kasi wala na po kaming wala na po kaming mabili doon na o matukuha ng mga napier din. So ito po sila dito sa taas. Yan. Okay. Sanay naman po si Raymond. Iwala po tayo kay Raymond dahil dito na po siya tumanda sa trabahong ito. Ito rin po yung bago nating tao. Ano nga pangalan mo, Dong? Rumnik Sarmienta? Ako Tapos may Raymond pa, Bagatching. Puro mga artistahin yung mga pangalan ng aking mga bagong tao ngayon Oo. Raymond Bagatching at saka si Rumnik Sarmienta. Yan po. Mga artistahin po ang pangalan ng aking mga bagong tao ngayon. So ayan po, napaka-healthy ng ating mga ikakargang mga baka. At dalangin po natin na maayos. Maayos po yung biyahe. Hindi tayong mamatayan. Huwag dalangin natin. Makagandang buhay. Kailangan po to the highest level po yung energy ng lahat. Pulungitan. Yan. To the highest level yung energy ng bawat isa po. Tulong-tulong. Para sa kinabukasan. Ano dong pangalan mo, Dong? Erlan. Hindi artistahin yung pangalan mo Pag ibang bansa naman. Pag international yung pangalan mo, Erlan. Erlan. O, di ba? Social ito Si Danny, of course. Oh, ang galing talaga, ang galing ni Danny. May mga may mga tactics na talaga si Danny paano umakyat po ang ating mga baka. Ano yan, Master Joel? Painumin mo pang tubig yung iba? Yung mga bagong dating na painom nyo ba? Oo, pero pwede na yan siguro. Mahuway-huway siya, tapos pakaunon, gamay, saka ibayahe. Okay Kasi pang ano yun, pang dagdag. Ito, kanino ito wag mo na ibiyahe ito. Nag-ulag, sunod si Mana. Kasi nun kay ano ito, kay Nalon ito. Ano yon? Sino yung mabilis kumain ng pulard? Ano mga baka tanan? Magkano yung isang ganyan? Magkano yung isang ganyan? Okay. 40 kilos lang yan, Mahal. Oh, no! 40 kilos lang. Tapos itong tahop, bakit mas... 50 kilos na siya. Pero mahal. 900 tahop sa... humay? Tahop sa mais. Tahop sa mais pala po, mga kagandang buhay. Kala ko. Bibili na lang ako ng tahop ng palay doon. Na mas mura. Mas mura doon. So, yun para ano natin dito. Pasaw natin sa ating mga baka po. Yung mga maliliit sa taas. Parang may maiiwan yatang malalaki dito kung di kumasya. Oh, no! Ayan marami pa maliliit Ayan, kanino yan? Ano hindi man ibiyahe? Ibiyahe na rin. Saan ibiyahe na? Ibiyahe na?
Mahinay kumain, mas papayat pa yan, Wen. Oh, no! Pumayat na ng pumayat. Magkano ang kapital mo niyan? Saan mo binili? Bundok? Bantulinaw. Parang nagnipis. Oh, no! Nipis kitsa, no? Tapos ito, mahina. Mahina itong baka ni Nalo, no, na isa. Oh, no! May lumalabas na kung ano sa kanyang perta. Gaulag na. Gaulag? Gaulag ko nun eh. Oh, yung tenga daw niya, sumasayaw. Oh, yan. Ay, nako, mga kagandang buhay. Pag nakabili ka talaga ng gusto na magpakasta, yan, pumapayat, di kumakain. Medyo, ano po, mga kagandang buhay, medyo mahirap, no? Ikarga sa taas, no, Dong? Okay lang daw. Okay lang? Sanay man, sanay. Sanay man si Raymond, ah. Oo. Karga na, karga. Po yung mga baka namin, medium sizes, pero mabibilog rin. Talaga pag nakabili ka ng mga baka na ayaw kumain, yun pumapayat talaga. Oh, no. Pero mostly, oh, magaganda. Pagdating po ng unos, may biyayang darating. At yan po ang nangyari sa atin pong biyahe, mga kagandang buhay. Kaya galing po kami ng Bakong, naligo po lang ako para po magbiyahe ulit. Kasama po ako sa truck para po magbiyahe na kami papunta ng Aklan. At sa likod ko po, mga kagandang buhay, ayan po yung aking nabiling itoy. Ayan, may nabili po akong inahin. Ayan, at nanginginain na kaso. Oh, 2 months old pa lang po siya. Ano kaya ang aking good news, mga kagandang buhay, sa inyo? Ang tabayanan sa pagbabalik ng Sol's Gandang Buhay. Good news, mga kagandang buhay. Diba, excited po akong sinabi sa inyo at pinakita ko yung inahin po na nabili ko ng 75,000. Ang good news po, mga kagandang buhay, is pupunta po yung taga-Department of Agriculture, Municipality of Gihulngan po, mga kagandang buhay, para i-EI po ang ating inahing nabili. Wow! Oo, totoo po yan, mga kagandang buhay. Siya po'y naglalandi. Nag-hit po siya, mga kagandang buhay, and confirm po at napaka-bless po natin. Dahil sabi po ni Master Joel, maganda po talagang alagaan yung mga baka na nagbibigay sa atin every year ng anak. Imagine po, nasa 2 months old pa lamang po siyang nakapanganak. At ayan pa po yung anak niya, ay nag-hit na po siya, mga kagandang buhay. Minsan daw po ang baka ay nag-hit. Pag malapit na pong malutas o mawalay po ang kanyang anak. Pero ito po, ay 2 months old pa lang po ang kanyang anak, ay nag-hit na siya. O, diba? Kasi sabi ko naman po, pagka ganyan, nagagalit po siya, oh. Kahit sa anak niya nagagalit, talaga pong, ano siya, irritable. Oh. May mga palatandaan po kasi kung bakit nalalaman natin kung nag-hit siya, mga kagandang buhay. At confirm nga po, puntahan po siya dito ng taga Department of Agriculture para i-EI po bukas. At ito pong baka na to ay katamtaman po ng laki, di naman po mataba, di naman po siya payat. At sanay na po siya sa EI since po na pang-3 anak na po niya itong Red Brahman. Ang sabi ko naman po, gusto kong i-EI sa kanya ay lahi po ng White Brahman. At sana po pala rin tayo na manganak ulit po siya ng babae. Oh. Sarap niya kumain ng tubo. Inaalalayan po natin siya ng feeds. Ganun po rin ito, kumakain-kain na po mga kagandang buhay, oh.
Tumitikim-tikim pa lang po. Tingnan niyo po ang kanyang anak na Red Brahman. Ang ganda po talaga ng tindig. Ang lalaki po ng mga paa. Oh. 2 months old pa lang po, pero ang taas niya, malaya po siya ditong nakakalibot-libot. At napansin din po nila, ito pong 13 months old ay papatingnan din po bukas. Kasi parang may katangian din daw po siya na magpapahit na rin. Naghihit na rin po siya. Sabi naman ni Kabiyahing Roger, mukhang hindi pa po dahil ano pa lang daw, 13 months. Pero ang sabi naman po ni Kabiyahing Joel, ni Master po natin, meron daw po sa kanila na 11 months pa lang po ang baka, nagpahit na. Marami pong nabilib dito dahil 13 months pa lang po siya mula ng pinanganak, okay na po ang katawan niya, malaki na po siya. Hindi naman po siya mataba. Oh, napakaamo po ng bakang ito. Napakaamo po mga kagandang buhay ito. Ayan, hindi po siya wild. Yan po ang good news, mga kagandang buhay. Di ba? Kaninang umaga daw, napansin po ni Danny na nag-hit na nga ang baka dahil may experience naman po si Danny sa cattle pag-alaga. Pag-alaga po ng baka. So, gawin po nating inahin itong ating Red Brahman, padamihin po natin ang lahi niya. Tsaka ito po, talagang konting alaga na lang po ito, magpapakasta na. Maganda pong ma-check up din po siya ng taga Department of Agriculture. Bukas. Kaya ito po talaga ang good news dahil hindi na po tayo mag-alaga sa kanya ng matagal. Ginansya na po mga kagandang buhay kung magpakasta na siya. Kasi nag-hit na siya. Yun po ang tamang words doon. Napakaamo po ng Brahman natin. Yan. May nagtatanong po kung magkano po ang presyo niya. Sabi ko, pag nagsabi ako ng presyo niya, tatawaran mo. Kaya wala pong presyo itong aking white Brahman. Akin po siya. Wala pong presyo. Kasi pag nagbigay ka ng presyo, ibig sabihin po, tatawaran, bibinta mo. Kaya di po tayo magbigay ng presyo. Kasi po, naselect na po natin siya para po sa ating farm. Oh. Ito na po mga kagandang buhay. Ang truck po natin, sasabay po ako sa kanila. Sobrang maalikabok po sa bakong. Oh, no! Kaya't, naligo na kaagad si kagandang buhay ninyo. At ang driver po dito si Joseph ay pinahinga natin nung dumating po kami dito ng alas 2 ng hapon. Ngayon po ay past 5 PM na. So ayan, tapos na yata. Tanungin po natin kung ilan ang naikarga. So, ilan yung naikarga? Dong? Hindi ba lagyan dito sa harap? Kasi malalaki daw ang baka. Huwag na pong lagyan ng panggalang. So, ilan yung nakarga sa taas? 23. Yun po ang kasagaran talaga sa mga medium sizes. 23 po talagang nakakarga sa taas. Dito sa baba, kaya bang 22? O, humiga na kaagad yung isa. Dapat palitan na muna yan. Oh, no! Wala yan. Pag ganun na tumindig sa kaagad, palitan mo na yan. Oh, no! Palitan mo na kaagad yan dahil mas marami pa ditong mapagpilian. Pahingahin mo muna yung baka na yan. Dito pa lang nga siya, humiga na. Mas lalo pa mamaya. Maniwala kayo sa akin. Aww. Pahingahin muna yan dito. Pagod pa yan, ang isa na yan. Humiga na nga kaagad, kakabago-bago pa lang niya. Ito ba yung nabili ni Nalon doon sa Kanlaon? O, hindi pwede yan, dalhin muna. Palitan, palitan. Oo. Ayan po, nagpaluto na ako doon para makakain na tayo. So, sasama ka doon sa biyahe doon ha. You're hired. So, congratulations. Nag-usap kami ni kabiyaheng Roger. So, pagdating ng truck, uuwi si Bonnie. Uuwi si Bonnie para makasama sa susunod na team. So, mga dalawang
araw lang dun ito, uuwi siya. Pahinga lang muna doon. Yan, nahirapan nga kayo na hindi pa nakabiyahe. Kaya po, palitan po yan, palitan. Kabiyahing na noon, pinapalitan ko yung mahirap mong paakyatin. Kasi nakatayo, nakaagad siya, nakahiga. Oh, no! Alagaan mo muna dito, ha? Parang, ano siya? Lon, ito Lon, hindi ba ito delikado? Parang nanghina? Wala delikado na to. Oo. Yung sa kanlaon mo, pakainin mo ng feeds yan para ano siya, sumigla, ha? Kainin mo ng feeds ito. Ito po yung nabili namin, ha? Magkano ngayon, Lon? 44, pero parang lumiit siya, Lon. Oh, no! Walang kaon siya. So, Lon, ano mo yun, alagaan mo, mabuti, Lon, ha? Pakainin mo ng feeds. Ifi-feeds natin yan. Merong binili ako, Lon, na Ultra Pack. Pwede mo siyang bigyan. Ha? Ihalo sa cattle feeds dahil hindi siya sanay kumain ng pure cattle feeds. Hindi po sanay dito ang mga baka, mga kagandang buhay. Kaya bumibili pa rin po ako ng hog feeds para po ihalo natin. Dahil siyempre, hindi naman sila pinakain ng amo nila ng cattle feeds. So, ilan ang makarga natin? 45 talaga, no? So, kung 45 ang makarga natin, ilan matitira? 8 ang matira. Okay. So, para na po ito sa susunod na biyahe, mga kagandang buhay. At sa susunod na biyahe po, si Nalon ang makakasama at si Bonnie.